Okay, pakinggan natin si Banat Bay. Natin. What if tayo naman? Okay. Kasi ilagay natin sa posisyon natin. Okay, sige. What Lalagay if natin. tayo naman? Ito joke lang yun, baka sabihin nyo seryoso Okay, ito ako seryoso nagipitin. na. Joke lang yun, ha? Pero Isipin ito nyo na lang seryoso to, na. ha? Okay, sige. Na yung mga OFW sa China, Okay. sa Hong Kong, gipitin ng Chinese government. Sabihin, Okay. mga sleeper cells sa mga Pilipino na yan. Okay, kung gano'n, edi pauwiin natin sila. Ang OFW na Pilipino, ang mga hindi lang OFW, mga overseas contract worker, lahat sila ay in demand sa buong mundo. If ayaw sa kanila ng China, di pauwiin natin dito. Bakit tayo yung kailangan na mag-adjust sa kanila? Walang problema. Gusto na maraming yung ang buong mundo is seeking for Filipino service. Okay? Doon tayo magaling sa manpower. Walang problema yon. Lahat ng masisipag tayo mga Pilipino, hindi natin kailangan ng China. Okay? So, kasi nga, pero let's be real here. What is the capability of our government to send a sleeper cell sa ibang bansa, let alone sa China, para what? To spy on China? Anong mapapala ng gobyerno natin ganon? Diba? Pero ang usually na pinadadala dyan, mga babae. Mga babaeng OFW. Dito kasi mga estudyante. Students, man and woman, na mga taga mainland China. I-qualify lang natin kasi maraming misinformation to dito si Banat Bay. Sinasabi niya na tawag dito. Sinasabi niya na yung mga Filipino-Chinese businessman mag-unite. Una muna, i-qualify mo muna kung sino yung tinutukoy dito na Chinese. Okay, mga taga-mainland yung mga yan. Hindi yan yung mga lumaki dito sa Pilipinas. Tuloy natin. Bakit? Laging tulog? Pero, di ba ang pangit? Seryoso yung sleeper cell hindi naman kasi ganun Talagang pangit hindi naman ganun yung pinaglalaban ng ibang tao na kino-question kung bakit sa dami-dami ng eskwelahan na okay dito sa Pilipinas, bakit doon pa sa malapit sa mga EDCA sites or doon sa mga sites kung saan merong Filipino at American mga military bases. Bakit doon pa? Napaka-weird naman nung napaka-weird naman nung placing noon. And malapit din of course sa Taiwan, 'di ba? Bandang norte ng Pilipinas yan konting kembot na lang nasa Taiwan ka na. It's a very strategic location doon mo dapat isipin kung saan nilalagay itong mga tao na to. Kung nasaan man yan, parang okay lang. At saka ano yung mga yun mga bago lang dito Hindi naman yan yung mga lumaki na dito Gets mo? Kaya dapat i-differentiate nyo yung mga Chinese na lumaki sa Pilipinas at saka yung mga taga-mainland. Iba yon. Etong mga dinedefend ni Banat Bay, mga export ng China yan. Okay? Ito talagang si Banat Bay, walang kaalam-alam. Ang gustong gawin ng mga mambabatas, di man lang daw sila nag-fact check sa datos sa mga foreign students doon. Kung numero raw kasi ng Commission on Higher Education o CHED ang titignan, higit 400 lang ang foreign students na enrolled sa Tugigaraw. Malayo sa aligasyon, naaabot sila sa mahigit 4,000. Habang yun nga yung nakakapagtaka doon saan nakuha yung number na 4,000. Kasi there might be undocumented Chinese nationals na nandun. And that has happened before. Nung panahon ni Duterte, maraming pumasok na undocumented Chinese. Di ba? Marami yun. Tingnan natin kung totoo yun kasi baka sabihin nyo fake news ako Okay? Undocumented Chinese Philippines. Okay. Hanapin natin. Di ba? Marami-rami yan. Ayan 100, nito lang dinideport. 180 Chinese nationals deported. Kasi may mga undocumented na pumapasok dito. Okay. Duterte under the gun. Ito. Hindi ito galing sa ayan Ang dami This was published in 2019.
around 355 working visa special permit were issued to Chinese. Pero meron pa rin mga undocumented. Ayan. Kita mo. So there are, 277. Illegal Chinese worker was arrested in Pasig. See? Mga undocumented. Marami-rami yan. So, ano yung, siyempre, kung ano yung meron yung CHED, yun yung documented, pero hindi yung undocumented. Kaya nga gusto ng mga senador, na magkaroon pa ng probe, which I agree. Kailangan natin tignan yan. Bakit? Kasi it's national importance, banat bay. Hindi lang to basta-basta YouTube. Gets? Dating-dati pang may issue yung sleeper cell na yan. Ngayon lang talaga nagigising ang taong bayan. Pero syempre, ewan ko. Balita ko, may balita ako. Ikaw may balita ka rin, di ba? Ay nako, tuloy na lang natin. Bureau of Immigration naman sinabing nasa 1,500 ang student visa na inisyu nila sa Chinese students sa probinsya. Pero nasa 400 lang din ang on-site dahil distance learning ang mode ng ibang enrollees. Masama po loob namin. First off, I would like to really point out. Ako, para sa akin, hindi kasalanan to ni Mayor. Wala. Sa tingin ko talaga, if there are undocumented Chinese nationals na nandun, hindi mo talaga malalaman. Pero of course, yung intelligence report kasi yung nakuha ng Senado eh. There is 4,000 Chinese quote-unquote students. We don't know if they are truly students or just blending in. Kasi there has been cases of undocumented Chinese nationals. Ayun, dami. Tapos, this was, kailan to? Nung panahon ni Duterte, who knows? Baka dati pang nandyan yan. Kaya nga kailangan imbestigahan na eh. Pero of course, yung mga DDS, ida-downplay nila to. City has been known as the Center for Educational Excellence in Region 2, an educational center for an excellence and educational. Tugigaraw eh. Hindi, alam nyo, si Master Judea, sige. Alam nyo, tama si Madam eh. Masyado yung, ang ganda na nangyayari daw kasi sa kanila. Siyempre, because of Chinese student, definitely, yung economy nila aangat, alam nyo yun, matutulungan. At yung kanilang eskwelahan ay maganda ang kalalagayan. Kasi isipin nyo to, bakit doon nagpunta? Bakit hindi dito sa Maynila? Diba? Kasi nga po, maganda siguro, isa sa doon, nababalitaan sa ibang bansa na maganda yung kanilang eskwelahan doon. Paano nila nabalitaan yung, meron bang flyers, yung Tugigaraw na school doon na we welcome Chinese people. Yung ba yan? Ganun ba yun? Siyempre, hindi ganun mag-promote ang school. Ang po-promote ng school, yung curriculum nila, yung vision, mission nila, and all of that. Kung ano-ano yung sinasabi mo, literal. Opinion mo yan, pero maling-mali eh. Meron ba silang flyers? We welcome Chinese nationals dito. So, bakit doon nagdagsaan? Gets mo? Hindi disconnected eh. O kung foreign student man yung aim nila, bakit mga Chinese nationals yung karamihan doon? Gets? So, most likely, kaya may report na 4,000, kung totoo man yun, siguro mga mas kapanipaliwalang may undocumented students doon. Bakit? Or undocumented Chinese nationals doon. Bakit? Kasi nangyari yun. Nung panahon ng amo mo ba o kaibigan mo? Ano mo ba si Duterte, banat bay? So that's the point I'm trying to drive here, mga kamatis, mga kaibigan. It is very easy to rationalize. Ibig sabihin na siguro maganda yung foreign exchange student ng mga Tugigaraw School. But then again, you have to consider above all else, national safety natin. Now is the time that we take back what is ours. What is ours is the West Philippine Sea. What is ours is our land. What is ours is our country. Kung tayo ay magpapatalo lang at ibibigay natin kasi matatalo tayo sa gera without firing without any shot from China na totoo, then we have already lost the war, 'di ba? Kasi nga I do believe, mga kamatis, mga kaibigan, in today's time, there is already a war going on, but it is not fought yet in the battlefield. It is fought through information. There are a lot of people who is campaigning towards
the goal of China na i-silence yung critic, na i-downplay yung mga ganitong pangyayari. Look man, this is not the first di ba nga nung huling balita, hanapin nyo na lang, there was a Chinese national na nahuli dito mismo sa Quezon City na may mga barrel and stuff like that. Hindi naman yata sa Quezon City pero within the NCR area. Hanapin nyo na lang. Pero ang sinasabi ko lang dito, let us not downplay this. This is a very important time in our lives that we are all should fight back against Chinese aggression. Yun lang naman yung sa akin. Magkakamot na ako kati-kati. Gege mga lods.